Maituturing si Aga Mulak bilang isa sa mga Peter Pan ng showbiz. Parang hindi tumatanda. 28 years matapos siyang pakiligin ang lahat sa pelikulang Bagets. Kahit sa ang tingnan si Aga, cute pa rin hanggang ngayon. Boyish na boyish. Kahit lagpas 40 na, bakit naman hindi? Kahit maalamat na ang kanyang estado sa industriya, cool na cool pa rin ang mama. Pansinin kung paano niya pakiligin mismo ang machong si Jun Sabayton. Dito lang sa Wasak with Aga Mulak. Init, boss, oh. Mainit nga eh. Pero okay na ba ito nakadirekta? Okay lang yan. Ha? Malakas naman ang resistensya mo, di ba? Oo, kaya. Masarap nga. Kailan ka ba huling nagkaubo? Siguro mga 2 taon, 3 taon. Bihira ako nagkakaroon ng ubo o sipon para, kumbaga, pag nagkasakit ako, pag na-hospital ako, masama. Ibig sabihin, super tibay ng resistensya mo talaga. Siguro. Ayan. Uy, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Siyempre, yung bisita natin ngayong gabi, hindi na kailangan siguro ng pagpapakilala dahil icon na to eh. Pag sinabi mong yung pangalang yun na yun eh. Pero sabihin ko na rin, Sir Aga Mulak, Sir. Magandang gabi, Sir. Maraming salamat sa oras. Salamat din. Yes, si Jun Sabayton, boss. Kilala mo ba yan? Medyo lamang ka lang daw sa 10 paligo sa kanya. Ano ginagawa na dyan? Isulat yung lahat ng pelikula niya eh. Ganun? Oo. Marami-rami ba? Marami-rami eh. Oo. May Agila pa nga, 1980. Tsaka Love in Your Share. Napanood ko yun. Agila. Nagbasa lang ako ng libro doon. Napanood mo yun? FPJ. FPJ. Sa opening scene. Sir, pinlano mo ba buhay mo? Hindi. Hindi, walang plano. Walang, kumbaga, isipin yung pagpasok ko sa industriya. You know, I grew up thinking na because my aunt was there, my dad was a producer, si Nino, pinsan ko. So, parang growing up na nakakasama mo sila, and then at some point, parang nung nagbibinata ka na, siyempre may nag-uumpisa ka ng gusto mong pumorma-porma, and naisipan mo na sana maging artista rin ako, kasi nakikita ko sila, pinagkakaguluhan sila. So meron ka ng feeling na gano'n ang gusto mo. Hindi mo gusto yung pag-arte. Gusto mo yung mahilig ako sumayaw, tapos yung attention nila, parang, wow, sarap to na. So gano'n lang. Tapos nag-umpisa sa gano'n. Nagkataon lang na ang napunta sa akin pelikula yung Bagets, which became a really big hit talaga. And it made it easy for sa akin sa pagpasok. Kaya niyo pa yung sayawin yung sinayaw niyo sa Bagets, no? Hindi na. Sabihin, kakayanin ko man yun, parang... Kahit yung konting ganun lang. Yun, no? Pwede pa! Pero nakaka-relate ako sa'yo noon eh. Kasi ang ganda talaga. Magkabatch ba tayo? Medyo may edad ka ng konti sa akin, boss. Talaga? Pero tama kayo, si Baby Aquino. Nasaan na ngayon yun? Sino? Baby Aquino. Baby Hill. Basta yung... hindi pa uso yung MILF nung panahon na yun. MILF na siya, di ba? At ikaw yun eh. Alam mo yung pantasya ng mga batang yun na swimming pool, ikaw yun. Pero kung tutuusin mo, yung Bagets na yun, parang mas William kasi yun, pero nagkataon nun, ikaw talaga yung medyo umangat eh. Yeah, pelikula talaga pelikula ng grupo namin yun. Pero si William, ang artista doon na matagal na, siya yung sikat na William Martinez, at si Herbert Bautista na nag-Flor de Luna. Ako lang pinakabago na actually. Ako lang, wala. First movie ko yan. And yung sa swimming pool na eksena yun, first shooting day ko yun. First shooting day yun? Okay. Ganun kagad ang mga pinagawa sa akin. Una-una, yung eksena tumalon ako, naka-brief ako ron. Ganon. So, para sabi sa akin ng director ko, oo naman, alam mo, pagbaguhan ka sa industriya nito. Pag sinabi ng director, ikaw, tumalon ka dyan, umiyak ka, ganyan. Ano ginagawa mo? Para yung bata, di ba, parang di mo maintindihan. Ganon ako. No? Sinabi sa akin, tanggalin mo yung pantalon mo, tapos tumalon ka. Parang, meron kang feeling na, ito ba talaga to? Pero, parang ayoko po, pero tinatanggal mo. Kasi magagalit ng director sa'yo. Tapos yun na eksena, talon ako sa swimming pool, naka-brief ako. So, maganda na it was nice also. Imagine ko yun habang siya sabi, ayoko po. Di ba? Wag po. Na-imagine mo ba na magiging classic yung Bagets, yung panahon na yun? Hindi ko naisip na magiging classic yun, but when we were promoting the film, nakita ko nagkakagulo yung tao sa amin. Parang sabi ko, wow, parang ibang klase ito. Kasi kahit sa kami pumunta, kunyari, punta kami sa mall, nagsasarado yung mall. Nasasara ng tao talaga. Tapos nung nag-theater tour na kami, alam mo yung Green Hills Theater? Yung buong Club Filipino, Unimart, paikot lahat yun, premiere night namin, sarado ng tao yun. Oh, grabe. No? Ganon ang tao. So isipin mo, first movie ko, ganon na nakikita ko, parang sabi ko, ibang klase ito. What's happening? And I remember even telling Herbert, Tol, ganon pa kayo mag-usap, Tol, mag-iiba ng buhay natin. Tapos iba rin, ano? Yung mga faith ninyo, iba-iba rin yung mga pinuntahan. Okay, may naging pastor. Okay, may naging mayor.
may medyo napariwara yung landas. So, hindi na natin banggitin kung sino. Hindi, ayos naman sila. Like, everyone's happy within their own fields. Like, JC is okay, Herbert is okay, I mean, Raymond Lotchenko is okay. Parang hindi siya tumanda, Lord. No? Ganun pa rin, diba? Pogi pa rin yan, no? Easy. Asawa na yan, Tol. Ako din naman, may asawa din ako. Ganun, Tol. Nangako kayo sa harap ng altar, pareho. Pogi, na-starstruck ako eh. After Bagets, okay, nagkaroon ng ilang pelikula. Hinawakan ka ni Lino Brocka, Miguelito. Siyempre, award-winning yun, ano? Hindi mo nakita yung sarili mo na mas tinatahak yung ganung landas. Yung medyo socially relevant na gritty na medyo seryoso na drama. After doing Bagets, I did Hot Shots, and my dad was the producer kasi at that time, ano? After my second film, meron ng mga kritiko na si Aga, sinasabi puro pakit lang yan, parang ganon. So, at that age, when I was only 16, I started 14. Pag 16 ko, parang sinabi sa akin ni Papa na kailangan mo na gumawa ng pelikula, pakita mo na may talent ka naman, parang ganon-ganon. At that time, when you're 16, anything, no? Sige, anong gagawin natin? So, bilang tinapos niya si Lino Brocka, so may nervous ka na naman nun. And we did the film, and... Kamusta yun? Nasisigawan ka ba ni Lino nun? Hindi! 85 din, no? Alam mo, sisigawan ka naman ng director mo pag loko-loko ka. Ako naman, pag nagtatrabaho ko, hindi ako loko-loko. Siguro pag nasa labas ako ng trabaho, loko-loko ako. Pero pag nagtrabaho naman ako, maayos. Si Lino ay mahilig siya na siya mismo ina-act out niya yung eksena para sa artista. That's how he does his motivation sa mga artista niya is he's very soft. Hindi siya yung Lino Brocka, akala mo si Lino na nando sa kalye nakikibakan. No. He's very soft sa set. He touches you like this, are you okay? Ginaganon ka. So, itong eksena natin, alam mo, gagawin natin. Para kunyari, naayos niya yung buhok mo. Ang gagawin natin ganito. So, ang nangyari kasi dito, yung nanay mo, naging ganito. So, kwento niya siya, lumulungkot. So, di mo napapansin, minomotivate ka na pala niya. So, by the time na he breaks down his hand and he goes, sige, let's rehearse it. Malumanay na malumanay. So, you become very comfortable. So, by the time he does a take, hindi ka kinakabahan. At ang artista kasi, pag hindi kinakabahan, ang tao, pag hindi kinakabahan, lalabas ang galing. Magaling magsalita, magaling magkumanta. At sabihin, hindi naman magaling, marunong. May alam, di ba? So, sa pag-arte siguro, di mo na ako magaling. Pero since naging komportable ako, nare-relax ako. Sayang, nawala ka. I-relax mo pala muna. Sayang talaga na nawala ng Lino Brocka because I was supposed to do another film with him. Hindi ko inabutan na. We had a project already. Ano dapat? Ito yung 90s na, no? 90s na to, yung gumagawa na ako ng mga pelikulang ano. Wala. Pero meron na siyang inahanda sa akin na sabi ko, babalik kami dalawa. O mga bayaw, ako si Bart. Ngayon, tuturuan ko kayo mag-isang tunay na lalaki dito sa Bet the Bart. Bet the Bart! Itong swimming pool na to, bet ko, kasi summer na. At ang init, di ba? At nakaka-release ng init na mga katawan na pamangkin ko. Kagaya ni Rafi, ni Edwin, at si Macmac. Di ba? Mga pamangkin. Tara, tuloy ang tayo. Dali, taruan! Itong slide na to, bet ko. Kasi masarap siyang gamitin pag madulas. At nag-enjoy kami na pamangkin ko, di ba, Rafi? Tara, slide na tayo, Rafi. Slide na. Ah! Itong blessing na to, bet ko. Kasi paborito ito ni Macmac, pamangkin ko, di ba, Ma? Tama. At itong laro ng mga Bruce ko, katulad namin. Di ba? Tara, game na tayo na tayo! Yung summer na to, bet ko. Kasi mataas nakuha ni Edwin sa math. Kaya, in-invite ko sila dito sa resort. Di ba, Edwin? Kaya mag-enjoy kami dito. Tara! Swim na tayo! At yung mga bayaw, yan ang bet na para sa inyo, para kayo maging tunay na lalaki. Dito lang sa Bet the Bart! Yung ginagawa mo ngayon, biyahe ka ng biyahe, yung show mo sa 5, yung Pinoy Explorer. Pakikwento naman yun. Mukhang di ka naman nagtatrabaho ron eh. Trabaho yun. Mukhang ang pinakatrabaho ron, nag-aantay ka lang sa airport, voice over ka. Ito Ganda sa trabaho mga doon. guest tayo niya, no? Masarap lang doon. I have to, aminin ko naman na masarap pag nagtatrabaho ko sa malamig na lugar. Babiyahe kami, kunyari,
laland kami ng bansa na yun ng alas 7 ng umaga. Pag land namin, minsan may connecting flight yun, na maghihintay kami ng 4 hours sa airport. Pag connect flight namin, another 3 hours sa travel yun. Aside from your 14 hours sa travel. Pagdating mo ron, meron kang land trip na 3 hours. Tapos magtitake ka sa gabi ng isang eksena. Tapos kinabukasan, 5 ang call time niya because you have to do a land travel again ng 5 hours to hit your first location. And you tape, and you're standing the whole day because you're moving, galaw ka ng galaw. Hanggang gabi na yun, ang maganda lang dito, walang puyatan. Pero bugbog ang katawan mo talaga. Pero okay lang dahil hindi ka kilala sa ibang bansa. So, kaya mong binata sa kaya. I'm sure may mga pakonti-konti. Di ba kahit sinasabi nila, kahit sa isang sulok daw ng mundo, may Pilipino. Pero may makakita siya isa, dalawa. Okay lang yun. Pwede mo makakwento, magpapalitrato sa'yo. Ganun lang. Hindi yung walang iikot sa'yo. Walang kagulo. Walang ganun. Dito, grabe, no? Tapos, pagpagod ka, kasi pwede kang umupo sa bangketa. Walang papansin sa'yo. Walang papansin sa'yo talaga. Ganun ka, huwag kang ganun, parang... Tapos kakain ka lang, sandwich ka lang, pabili ka kaya ng chips o mani, kakain ka lang doon. Tapos sabi direct, tara, tayo ka na naman. Dito tayo ngayon sa ganyan, sasalta ka ng ganun, di ba? So, cut. Kailan ka huling pumunta ng mall dito sa Maynila? Mall? Yung parang naglakad ka lang, may binili ka. Mga tagal-tagal na. Ganda yun, Sa ATC, yan. Tagal na. Tagal na ako din nakapunta sa Ganito lang yan. Anong paborito mong Agamulak film? Ako may isa ako, sa aking mga kamay. Yung mga gumawa ng parang gano'n. Parang ano siya criminal, psychological crime thriller siya. Solid yung kwento, solid yung acting. Hindi mo akalain na ganun. Sayang, May kwento nga yun, sir. Kamusta yun? Ang dilim ng karakter mo ron. Yeah. You know, that time, mas mahigpit masyado MTRCB. We had 30 minutes of edited na inalis. So, mas mas gory pa dapat yun. Masarap gawin yung gano'n. Siyempre, yung mga frustrations natin as artists. We have things we have movies that we want to do. But kaya lang, sometimes, of course, yung mga manonood ng sine, dictate kasi. Especially now, yung mga malls, movie houses, they dictate kung movie mo gagawin. Hindi ka pwedeng gumawa na masyadong madumi, masyadong gory. Because pag na R18 ka, I think, wala ka sa sinehan. Merong sinehan na ayaw ng R18. So, you always hit for PG-13. So meaning doon palang limited ka na. That's why ang mga indie films na sinasabi na nakakagawa ng kasi may sarili silang sinihan, no? Na pwede maglabas doon. Kaya lang, syempre, of course, people need to make money. Like if you're gonna produce a film, you spend 30 million, 40 million, hindi mo pwede itapon mo lang yung 40 million na yun or 50 million pesos, di ba? Ano yung mga mas pinipili mong proyekto ngayon? Ano yung mga hinahanap mo? At may mga nag-offer na ba sa yung mga indie projects? At ano tingin mo ba sa indie cinema? Okay sa akin ang indie, okay sa akin. Okay sa akin. It's just that dati may mga offers and then ngayon parang, siguro parang ayaw nila mag-offer dahil feeling nila hindi ko gagawin. Pero gagawin ko. Gagawa ako. Pero meron din ako feeling kasi, kung gagawa naman ako ng ganung pelikula, parang gusto ko, ako mag-produce din. Okay. Kasi meron akong project na matagal ko nang gustong gawin na hindi pwedeng gawin ng mainstream talaga. So, tinatago ko lang yung proyekto yun. Siguro in time. Ano role mo ron? Clue lang, clue. Ano yan there's parang incest, there's parang ganun. It's about drugs, or addiction. It doesn't necessarily mean you get addicted to, like, kunyari, shabu, coke, ecstasy, all these drugs, Addiction is madaming form. Minsan yung pampapupo, ginagawa mo ng drugs yun. Meron. May mga ganun Ang soft drinks, minsan pag addiction, meron sila ng soft drinks na talagang nakaisang case sila sa isang araw, and it changes yung buhay mo. Ito, sir, addict sa pag-ibig. Bisyo ko lang yun, sir. Bisyo ko. Ako rin, kaya lang bawal na kasi. Masarap naman magmahal talaga. Ikaw ba, boss, may mga kinaadikan ka bang mga non-narcotic addictions? Sabi sa akin, asawa ko, even my friends, wala akong balance Meaning, kunyari, napasok ako sa bisikleta. Todo. Ako sa bisikleta, napasok ka sa badminton. Training, kala mo, para kang Tapos napasok ka sa, kunyari, nag-workout ka, gusto mo, buff ka talaga, abutin mo yung ganon. Pero di mo maintain. Puro papasukin mo lang, abutin mo yung pinakagaling mo doon, bilang tigil. Ganon. Ano yung isang bagay na matagal-tagal mong ginawa na parang gano'n? Nakakala mo gagawin mo na for the rest of your life? Hindi, ang pinaka-na-maintain ko lang yung pag-aasawa ko. Napatingin ako sa camera. Hindi, totoo. Parang kala nila, sabi kasi nung ikakasal ako nun, sabi, nako, walay-walay din yan. Love lang yan, hindi si aga, ganyan-ganyan. Pahiya sila, 11 years.
11 years na ba? 11 years na ba yun? 11 years na kami. Mas matagal 11 pa. years na yun is para kala mo kahapon lang talaga yun. I'm really- Tsaka alam mo, Astig, yung mga kids niya, hindi raw mahilig sa mga toys, di ba? No. Well, they went through that, but they weren't spoiled kids kasi. So, they grew up. Hindi sila spoiled. They grew up talaga. Inano ko sila, I made sure na naglaro sila sa kalye. Hanggang ngayon, parang... Pero sa Alabang, Hindi. Sa Batangas, pag doon kami, o Batangas. sa, basta pag umuwi ka sa mga Probinsya. nilalabas ko sila. Nilalabas ko sila doon. Magpunta sila sa tindahan, Okay. sa palengke ron. Banana Q. Gusto nila. Kasi normal lang naman sila eh. Kahit ako naman gusto ko yun eh. Eh kaya lang, di ba, minsan daming tao. So, hindi ko nasasamahan yung mga anak ko, sila na lang. Pero gano'n ang buhay nila, gano'n sila. So, kaya nila maglaro ng kahoy, bakal, tansan. Sabihin, ang palakas sa kanila, hindi sila, hindi, butete, kanal, hindi. Alam nila yun. Ipis. Alam nila yun. Alam nila yun. Hindi sila para pag may insekto, oh my God, hindi. Bawal yun. bakit ginanon mo sila? Eh, ganun dapat. Ganun dapat. Buhay ng tao. Alam mo, ang tao, sabi ko nga, pag yumaman ka, kunyari, may taong yung mga asenso, huwag ka nang buhay asenso. Sabihin, ipagpasalamat mo na lang yun, pero hindi mo kailangan magbago. Yung iba naman, porque na ano lang, parang dami ng bawal. Hindi na ako pwede. Yan, buti na lang. Sir, Nasabihan mo ako yan. Sabihan Ito, kita, sir, hindi- sumantayan mo yan. Kasi Dati 3-in-1 lang ako, sir. Ngayon, na ako eh. Ito sir, hindi pa sikat. Ang laki na ng ulo eh. Hindi ko nararamdaman yung paa ko, sir, sumasayang. Ganun. Jun! Uy! Parang bingi ah. Ang hina na yung kabilang tenga ko eh. May nadidinig na ako minsan yung beep, gumaganon eh. Baka gutom ka lang. Yun nga eh. Parang nabibingi na ako eh. Ay mga bayaw, welcome po sa isang episode naman ng Pwe. Pulutang Wasak Espesyal. Ano bang gagawin natin, Lord? Nabibingi ka? Oo. Nako, magluluto tayo ng tenga. Ano? Tenga! Ha? Tenga! Okay. Tenga, ganyan. Tenga. Okay, Tenga ng baboy. Oh. Ito, special dito sa Pasios, mga kapatid. Andito tayo sa Pasos. The best ang tenga rito. Okay. At para ituro sa atin kung paano ginagawa yung tenga yan, kasama natin ngayon si Kuya Tirso. Kuya Tirso, Kuya. O mga bayaw, si Kuya Tirso, siya yung expert sa tenga. Ano ang sekreto sa isang masarap na tenga? Ang ginagawa namin, pagkalaga namin, imamarinate namin yung sauce. Yung tenga kasi matigas yan eh. So anong ginagawa natin dyan? Ginaugasan, tapos tagal na ng pag-alalaga. Titimplahan siya. Pakita natin. Ito, kunin natin to. Ano yung kasama dyan? Ano yung mga sahog sa paglaga? Pwede sibuyas, tapos titimplahan nyo siya. Asin, paminta. Pagkalaga nyo, gagawa nyo siya ng sauce. Pag 1 kilo, isang taka lang siya. Isang taka na toyo. Tapos, lalagyan nyo ng 1/2 cup ng brown sugar. Tapos lalagyan nyo ng kalamansi. Gusto mo ako na maghiwa, Kuya Tirso? Ano to? Cornstarch ba to? Cornstarch yan, pampalapot siya sa Palapot. Ito, ihahalo na natin to dito. ihahalo dyan. Pero lalagyan mo natin ng tubig. Tapos talagyan ng kalamansi dyan. Hindi, yung Doon. sauce. Tatanggalin niyo yung buto. Yan. Nangangasim ako. 3 kalamansi lang siya. Hahaluin siya ngayon dito. Halo na natin to. Pwede rin para mapot siya. So ito na yung ating toyo, may kalamansi, may asukal, at may tinunaw na cornstarch. Lalagyan pa natin ng paminta parang Paminta. pampalasa. Tapos itong tenga, hihiwain natin. Kita mo, ang lambot-lambot oh. Kuya Tirso, ilang oras pinakuluan yan? 2 oras to kasi 2 matagal oras. talaga yan eh. Wow. Para pag kinagat, talagang sakto. Saktong mano. Oo. Ilalagay natin ngayon sauce, yung mamarinate yan. Tapos, Ihahalo to, mamarinate ng mga 30 minutes. ngayon, pag na-marinate na natin yan, anong gagawin na natin yan? Diretso ihaw na yan. Pakita diretso. nga natin yan, kuya. Ang ano niya, mga 5 to 10 minutes Kasi luto na yun, kasi pinakuluan na yan, di ba? diretso na. Hindi na kailangan magtagal yan. O yan mga bayaw sumasagit-sit na sa ihawan yung ating tenga. Importante, naka-barbecue stick siya para pantay yung luto, di ba, tol? Pagkatapos niyan, yan na yun. I-slice nyo ng kutsilyo sa sangkalan. Ninipisan nyo kung gusto nyo, medyo malaki. Pero kasi karamihan, Mas medyo manipis. manipis. Para masarap. Siguro kung kailangan ko rin i-marinate yung tenga ko, no? Pwede rin, Para mawala yung ano ko. Eto ba ay wala na sauce to? Pwede kainin wala sauce yan. Tingin ko, hindi na Suka kailangan lang sauce yan. pwede. Kanina pa ako nag-aantay. Wow. Jun, toast. Ito, ayan. Toast tayo. Ayan, no? Mga bayaw, ha? Itong pagkain pang bayaw. Salamat, Kuya Tirso. Salamat sa Pasios. Ito po, yung episode naman ng Pulutang Wasak Espesyal. Ito po ang Pasios Tenga Espesyal. Yup. Sarap!
Paano nakakalason ang camera, sinasabi? Nararamdaman mo ba yun? Nakakalason daw yung ilaw na ganyan. Pag sinetap mo yung mood nito na medyo malungkot to, pag may camera, lalo na pag may live audience ka sa studio, na ma-magnify ang emotions mo. When there's a camera, parang meron kang siya naiiba. So it changes. Tapos, pag nagsisigawan yung tao, masyado kang parang naniniwala ka, akala mo sikat na sikat ka na. Pero di ba, gusto ko sabihin, ilan lang ang tao sa studio. But sometimes we can't help it but be professional naman. When there's a camera, what you say is also important. Ano? Sabihin, hindi ka naman pwedeng magmura. Kasi kahit sabihin mo nagpapakatotoo ka lang, mali yun. Pero kayo nagmumura ba kayo, sir? Siguro, pero parang inaalis ko talaga yun. Siguro, pero hindi murang buong mura. Hindi. Hindi ko kaya magmura ng tao. Magmura. Parang expression, ay, gano'n, ay, tsa-tsa. Atcha na, parang, atcha. Kanina, in-interview namin si Maidas Marquez yung Supreme Court spokesperson. Tinanong niya kasi di ba may video yun, napatili siya. Ay! Mag-hearing daw muna kayo. Sorry. Wala naman daw yan, sabi niya. Wala naman yun. Ako sa ipis, napapatili din ako O kita mo, agang mulak na yan. pag ipis talaga, ayoko ng ipis talaga. Di ba? Huwag ka lang, ay! May ganun eh. May ay! Talaga, ay! Ganun, di ba? Ay! Kay Maidas kasi may ganun pa eh. Wala naman, hindi ko alam wala ako sinasabi. Sabi lang, may taong gaganon, parang iba yung... Ay, di ba? Dito, iba yung gano'n, iba yung may dikit eh. May gay-roll ka na ba? Gay-roll ka Wala na pa. Wala pa ba? Oo, hindi pwede yun. Siyempre, pag gumawa ako ng gano'n, gusto ko mamimili akong leading man ko. Kung may gano'n, sino naman yun, sir? Ay! Sino yun? Ako, John Lloyd. Oo, John Lloyd pa rin. Kahit hindi ako gay, John Lloyd pa rin eh. Nakatrabaho mo na yun, di ba? Sa Dubai. Mabait na tao. Magka-gusto ka talaga doon kung ikaw yung babae. John Lloyd na. Parang agamulak din. Pero boss, medyo nasa stage siya ngayon. Ewan ko baka nalagpasan mo na to. Nasa stage siya ngayon na hindi siya maagawa ng ibang bagay. Parang naiipit siya sa rom-com, yung rom-com na roles. Ganun talaga yun. Dapat doon, he has to decide at some point to try it out first. Parang, kasi he's still young. So what's nice is parang if I was him, no? But okay naman siya, no? But I would do something medyo really offbeat. Not offbeat just for the sake of doing an offbeat role, but a nice offbeat role. I mean, he's proven it naman. He knows how to act. But I think parang masarap gumawa din ng iba medyo to i-advance mo ng konti. Parang sa ganun, just for the simple reason na para wag pagsawaan yung rom-com. Kasi he's still young. Even at age 32, 34, pwede pa siya gumawa ng rom-com eh. Kahit na up to now eh. Kahit ako, at the age of 42, pwede ako gumawa ng rom-com, pero kailangan yung rom-com mo, hindi pareho ng ginawa mo. No? Hindi ka dapat magpakyut. Hindi. Romantic comedy, mangmang. Alam na ko na yan. Ang haba na usapan, sabi niya. Hindi siya na alam pala yung rom-com. Ang haba eh. Ang tagal mo sinakyan din ha. Ganun kaya. Sa tingin mo naman ikaw, nalagpasan mo na yun. Pero paano yung problema nun kung ang studio mo mismo, hindi ka pinapayagan na mag-evolve sa ibang karakter, ibang disiplina? Papayagan ka naman. Tingin mo? Oo, dapat payagan ka. Dapat sabihin mo, ayoko. Para minsan ka na naman pakikinggan. Samantalahin mo na yan. Kasi at some point, hindi ka rin pakikinggan yan. So, habang pinapakinggan ka, sabihin mo na yung gusto mo, di ba? Namimili ka na rin ngayon ng script, ng gano'n. Matagal na rin. Oo, talaga. Kaya minsan manghirap nga din kasi minsan, as much as gusto mo gawa ng pelikula, gusto mo makagawa na once a year. Minsan nagiging once every other year. Kasi minsan, paggawa mo ng isang pelikulang, kunyari, may pumasok na tsambang magandang project sa'yo. Parang hirap higitan. Naghahangad ka pa ba magkaroon ng mga parang abs na mga pang Derek Ramsey? Oo, well, alam mo, iba yung lahat naman ng tao gusto ng maayos sa katawan. Lahat tayo gusto natin ganun. Kaya minsan, pag dinaanan mo na kasi galing ka na ron, inabot mo na yun, tapos yan. Gusto mo pa rin gawin, kaya lang ang hirap talaga. Sarap ng kanin eh, no? Sarap kumain talaga. Minsan mag-diet ka, gumaganda na, isang buwan na, doon na ako. Diba, nakita mo na gumuguhit, ensayo pa, training ka talaga. Tapos yung lifestyle mo kasi iba na eh. Pag nasa bahay ka, yung mga anak mo lahat, sa kwarto, bakasyon kayo, alis kayo ng bansa, o ando kayo sa mga probinsya. Kung nasa probinsya, ano pang gagawin mo ron, di ba? Kain talaga. Tsaka kain maghapon, sa bahay namin may handa parate. Para may lamesang nakahanda.
Ando lahat ng mga pagkain sa buffet. Para kuha ka lang ng kuha sa bahay. Pag sa Parang sa bakasyon na kami. bumisita sa inyo, sir. Dahil pagkain talaga, sorry. Pero totoo, parang sinasabi ko, wag na kayo Invite mo maghanda. naman kami Pero minsan. pag naghanap naman ako ng pagkain at walang pagkain, nagagalit naman ako. Parang, so diba, sundun lahat. Sabi ko, wala nang kunyari soft drinks, wala nang tayong matatamis. Pagbukas mo na ref, ang dami. Diba? Wala nang mga magsa-chocolate, magsastock ng chocolate, wala nang ganyan, yung chips, lahat ng ganun. Pagbukas mo ng pantry, andun lahat. Bakit? Kasi pa naghanap kayo, nagagalit kayo pag wala. Nagluluto ka, di ba? Hindi. Hindi ka nagluto. I tried, but hindi. Mas gusto ko kumain talaga. Oo. Kunyari, bukas, kunyari lang, no? Mamamaalam ka na sa mundong ito. Ano yung huling ano yung last meal mo? Ano yung last meal mo? Mamaalam na sa mundong to. Bukas ako mamamaalam. Oh, ano yung huling hapunan na gusto mo? Hindi ako mawawala ng mani, sigurado. Mani? Mani, hindi ako mawawala ng mani. Mas mahilig pala kayo sa mani. Oo. Nagka-gout ka na ba? Nagkaroon. Dati mga 7-8 years ago. Dahil sa mani? Once. Wala na. Basta nawala lang? Na-cure ko, yeah. Tapos, di na. Beans, bawal yan. Beans. Yeah, beans. Malakas ako. Pero yun ang mga wheat, masama. Weed Oats. din? Mahilig kayo sa weed? Wheat! Ah, weed. Ah, weed. Weed pala. Kala ko weed eh. So yun, ako kakainin ko. So ano kakainin ko? Ba, hindi ko na alam. Mamaalam na ako bukas. Baka para last priority ko na yung kain siguro. Iba ang gagawin ko pag mamaalam ako. Oo nga. Ganda niya pa rin kumiti, no? Isa. Ako Jun. hindi. Kinikilig ang Gagawin ka ganyan, men. Nakakahiya ka, tol. Naging professional dapat tayo. Media tayo, media. Media, yan, tayo, yan. Sa tingin mo ba, teka, may hinahanap ka pa ba? May gusto ka pang mangyari sa karir mo? Parang ayos ka na eh. Kumbaga parang Jordan ka na, alam mo yun? No, so, Parang retire ka na eh. Ganun. Parang retire. Parang retire nga ako minsan. Aga eh. no? Hindi, ano lang naman ako. Parang feeling ko hanggat meron ka pang pwedeng gawin or hanggat tinatanggap ka pa rin ng tao. Parang hindi mo naman pwedeng alisan yun. Parang I think I still owe it to them if there's still nice projects somewhere there. Parang meron pa akong matatapat, may magagawa pa akong magandang pelikula. Parang feeling ko yun lang. Parang wala man akong, hindi ko naman kailangan magpaka-celebrity na buhay. Parang masyadong ano sa akin ng pelikula. Parang even ang teleserye, hirap kong gawin. Kasi parang feeling ko I owe it to Philippine cinema. Kasi iba yung experience ng babayad ka ng ticket mo, diba? Babayaan yung pamilya para panoorin ka, gagastos sila, diba? Alam mo yung ganun. So, parang you owe it to them na hindi mo kailangan maging critically acclaimed yung pelikula or ikaw. Parang importante lang, pag nanood yung tao sa sine mo, parang enjoy sila. Yung parang masaya. Yung sulit yung kasi it's just a form of entertainment na naman eh. Lilibangan lang ang sine. So, di ba, pag gano'n. Ngayon, pag nakachamba kang napansin yung acting mo at nabigyan ka ng tropeya, di salamat ulit. Di ba? Pero hindi mo ikalalaki o hindi mo ikaiiba ng buhay yun. Ikaw ba, kailan ka huling nanood ng sine na hindi premiere ng pelikula mo? Lord! Ay, nako. Kalungkot din, ano? Nalulungkot ako sa mga tanong mo, ah. Hindi nakakanood naman ako ng sine. Tagal na ako. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Pero, paano kung yung kalabaw, kamuka ni Aga Mulak? Eto na, ang top 5 na sikreto ng staying power ng mga artista sa showbiz na sa number 5, kung mambibingwit ka lang ng chicks, dun ka na sa Miss Universe. Actually, kahit hindi pa mismong Miss Universe, basta nasa top 6, ayos na yun. Sa number 4, kung siguradong magiging maganda o gwapo ang mga anak, limitahan ang mga ito. Mga 2 lang, maximum, kada isang nanay, para siguradong wala nang susunod na nget pa. Swerte mo lang kung twins na kaagad sa isa. Sa number 3, kung alam mong gwapo ka, know your limits. Huwag na maging senador o congressman o sectoral representative o kung ano-ano pa. Gwapo ka na nga eh. Number 2. Actually, kahit hindi ka kagwapuhan, dapat alam mong sikretong to. Get your cue from the masters. Diba? Kumuha ka ng mga comedy roles. Maging komedyante. Diba? May kasabihan nga, basta joker, sweet lover. Diba, Jun? At ang number 1 na sikreto ng mga artistang nagtatagal sa showbiz, kung alam mong gwapo ka, be humble. Diba? Ang daming pangit na mayayabang sa mundo. Gwapo ka na nga eh. Huwag mo na pagsigawan.
Hindi ba Jun sa Bayton? Aga, sa tingin mo, ikaw ba ay mahusay, masipag, o sinuwerte ka lang? Ganda yan. Siguro ano lang ako. Swerte yung sa akin. May swerte, meron parang dinala din ako doon, tapos naging masipag na lang ako. Kasi hindi ko naman pinagsipagan yung pagpasok nung nagbagets ako eh. Pero kasi nagbagets ako, tapos madami nangyari sa akin, bumagsak din naman talaga ako eh. Parang 87, 88, 89, 90, wala ako. Wala na ako. So kala ko wala na ako. And in 1990, I just had to decide, I realized, no, I really have to work. Para sabi ko, hindi ako to. Para hindi ako pwedeng, ito lang nangyari sa akin. So 91, I started working really hard. Really hard. Really hard talaga. So professional, 91. And then, tuloy-tuloy na yun. So may dalang swerte, may dalang sipag. Ganda na, no? Yan ang dadaan sa Landas? Naniniwala ka ba sa landas? Meron. Pwede rin. Pero kailangan trabaho. Tatrabahoin mo. Trabaho rin para mapunta ka sa landas na yun. To stay on that landas, di ba? Yeah. Hindi ka pwede nagbibisyo ka sa dati lang, di ba? Ano ka naman ang itlog rito? Pero ganun eh. Yung trabahong simple lang. Like sabi nga natin, yung bumili nga ng loto, tumama ng 500 million. Ang trabaho lang na ginawa niya is nagtyaga siyang pumunta sa tayaan at tumaya. Nung bata ka, nainggit ka ba kay Nino Mulak? Siyempre, sikat si Nino Mulak nung... Oo, meron kang gano'n. Hindi. Parang sa galing. Nakaka-inspire. Parang you wanted, parang ang galing nun. Tapos, ganda ng van niya. Pero bata ka pa rin nun, di ba? Yeah. I'm only 2 years older. Kunyari lang kunyari binata ka ngayon Kung meron kang liligawan ng isang artistang babae ngayon, sino? Tayo lang naman dito eh. Tayo lang. Tayo lang. Kunyari lang, in theory. Madami. Parang hindi Angel. Basta madami, tsaka hindi ako Please, uy. Parang hindi ako, wala ako i-girlfriend. Parang gusto ko, ano lang kami, happy lang kami. Parang, Happy lang. Happy lang. Happy na kayo. Para malabas-labas lang kayo, masaya, di ba? Magandang Ligaw-ligaw ka. O, ganun lang. Masarap naman Parang manligaw nasa eh. kilig moment lang. Masarap ng tapos ligaw. pag wala ng kilig, Hindi na okay. nakakamiss-miss pag Friends na lang tayo. naliligaw ka, parang gano'n. Pero hanggang doon ka lang, huwag mo nang babuhin yung babae. Grace Lee. Please, di. Ano yung definition ng happy? Happy. Parang, may kasama ba dyan sa happy yung Jun? Happy! Kayo na nga, alam ko. Basta masaya ka lang, kilig ka lang, na-inspire ka lang. Kahit Forma ka lang. ngingitian lang nito, makukuha na agad eh. Tapos papapayat ka siyempre pagka may maganda araw. Dadaan pa lang to, dami na nang nalalaglag eh. Alam ko happily married ka na, no? Pero looking back, parang tingin mo ba parang effortless ba yung panliligaw para sa'yo sa buhay mo? Meron naman, kaya lang Parang may bumasted na ba sa'yo sa buong buhay mo? Para mas madali lang kasi siguro, kailala ka kasi. Ano mahirap din siyang paniwalaan pag nangligaw. Oo, ano bandang gitna na? Maghirap na kasi pag bolero ka na eh. Dami nila So yun naman ang sarap doon. Feeling mo bolero ko, papakita mo ngayon talaga yung pagka-sincere mo talaga. Yan. Yun. Dadalhan mo lang Tapos, Iwanan mo. sinagot ka na. Parang, kita mo? Acting-wise, anong analysis mo? Ano yung kaibahan ng mga artista sa generation ngayon versus yung 10 years ago? Nagaling naman sila ngayon maraming because of training nila, everyday taping, ano? Kaya lang, naging TV acting sila eh. There's too much TV, no? Parang wala naman akong karapatan magsalita. Pero parang feeling ko lang, parang nakikita lang naman. Alam naman nila yun kasi minsan pag gumagawa sila ng pelikula, nakakasama ko sila, nasisita sila ng director namin. Parang, kasi nagmamadali sa TV, di ba? So, ang reaction parang isa, dalawa, tatlo, apat. Di metro, no? So, meron sila parang, di ba? Kasi sa totoong buhay na, pag nag-iisip ko, nakagano ka na lang. Parang, ganun, di ba? Ganun na lang. Tapos pag umiiyak, may walling. May walling. Ganun din yung Saka dapat nakatalikod ka sa ano. Sa pader. Tapos bababa. Tips mo sa aspiring actors? Ako, wala naman. Wala naman. Kaya na nila yan. Kaya na yan? Oo. Ang gaan Kaya nila yan. Oo nga eh. Kasi kanina akala ko parang kakabahan Easy. ako. Easy. Akala ko yung parang snob. Nakikilig ka na. Kulang na lang, alak eh. Di ba? Bago tayo sa mapata. Sir, maraming salamat sir. Thank you. Agang mula. Unay na bayaw. Sa wasak. Bango. Wasak. Ano ba kasi yung ginawa mo? Kaya hindi sumipot yun.
May usapan kami pare ng shota ko eh. Oo. Na magpapalamig kami sa gubat sa syudad. Sa gubat sa syudad? Oo. Okay ba doon sa gubat sa syudad? Okay na okay nga dun eh. Oo. Kasi ang daming puno. Oo. Ang dami ka pagtataguan dun. Eh, ba't pa kayo magtatago? Siyempre, yun ang magandang ano eh. Laro. At saka nakaka-excite yun pare eh. Eh, bad trip nga yun. Tinaguan ka nga ngayon. Kaya nga pare. Kompleto ka na ba ng gamit? Talagang kumpleto na ako. Dala-dala ko. Pati yung trunks ko. Trunks na? Trunks na kulay pula. Trunks na pula? Oo, yun ang gusto ko eh. Ang gusto niya rin yun eh. Kulay pula eh. Bakit hindi mo niraragaluhan? Yun eh, regaluhan ko nga yun eh. Oh. Yung techno. Ano to? Ano nangyayari dito? Hindi kasi ito, may problema to. Dapat may outing sila ng shota niya. Ano pa ang shota mo? Edwin eh. Edwin? Hindi, Edwin na. Ah, Edwin Nagdala na. ko yun eh. Oo. Kaso bad trip. Hoy, mga bayaw. Welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toba. Problema sa pag-ibig. Tol, alam mo dapat, Tinaguan siya eh. dapat sa mga pag-ibig, bayaw, mga bayaw, dapat cool na cool lang tayo. Dahil summer ngayon, gagawa tayong tinatawag natin soup-soup. Sup-sup? Ano yung sup-sup? Gusto ba yun ba? Oo pare. Soup-soup? Susup-sup eh. Okay, kailangan natin ito. Orestes! Dalhin ang mango juice. Makabagal. Mango juice. Orestes, gin. Oo Makabagal. naman kasi. Eh, baka naman kasi ano yung ginawa mo doon. Wala nga ginawa pare. Orestes, paano ko hahaluin to kung wala tayong kutsara? Kutsarita. Kung ano mga binibigay mo doon. Niragaluhan mo ba ng pera yun? Wala pa, pera pa na pare. Magkano muna mong binigay doon? 50 pesos. 50 lang. Haluin natin ang mango juice at gin. Eh, bakit naman 50 lang? Pabili lang daw niya ang balik eh. Kulang ba to? Orestes, yung plastic. Ano ba yung butler mo? Hindi na lang dalhin lahat dito. Dapat hindi ko binigyan ng impression. Orestes, paano magkakasya to? Kailangan natin ng imbudo. Ay. Wala. Galing ha? Ano mag-shoot dyan? Ano ang gagawin dyan? Ano ba pare, tunay na laki magaling mag-shoot. Ito, ipapasok natin mga bayaw dito sa supot. Tapos, Bart, itali mo ngayon yan. Ah, parang ice candy. Kaya nga tinawag natin soup-soup. Pwede na dyan iba-ibang kulay, no? Pwede iba-ibang kulay. Depende. Juice, basta may ganito. Ano, Orestes! Ipapasok natin to sa ref sa loob ng isang oras. Sasyan tayo eh. May blast chiller tayo. Kaya-kaya ba yan? Sandali lang to. Orestes! Gawin mo na ngayon din. In pronto. Galing mo na. Ikaw ba, mahal mo tong si... Ang pangalan? Edwin? Edwina. 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 Grabe sir. pare. Okay na. Ang bilis ha? Bilis naman. Blast chiller nga eh. Last cheater. Okay, Sasyan Bart. tayo eh. Ibigay mo ngayon kay Bart. Saan ko bigas? Saka lamig eh. Ba't iba kulay nito? Siyempre. Para sa inyo, special yan. Kaya pala sup-sup. meron din ako. Ice candy din siya. Lalo yung paraan ng pagkadiba. Kung mga bayaw, tinatawag natin sup-sup. Pampalamig. Sa problema sa damdamin, problema sa pag-ibig, katigigit sa lahat, problema sa init. Diba? Hindi ko ramdam yung gin ah. Cool na cool ka na ba? Fresh it. Sarap na pag-summer. Nakagana mo ba si Edwin dyan? Oo naman. Ah, sorry, ang pangalan na? Edwina. Sarap na pag-swimming eh, no? Summer eh. Oo nga. At saka ito, okay lang kung mabasa pagka nakaganyan ka sa... Saka hindi natin uminom mo ng alak. What's up, everybody? What's up, everybody?